Yun oh, nandito pa yung logo. Nandito pa yung logo ng Uber. Yan, pag-uusapan natin ang Uber. Sa mga nagre-request. Magkasin laki oh. Parehas to eh. 13.1. Parehas ba? 13.1 ba tong iPad? Ayan. Yun. Sa mga titingin dito, ayun yung camera. Ayan. Umupo ako dito sa likod kasi ang gamit kong pang upload ay yung iPad. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Ayan. Ayan. Sa mga nagre-request, pag-uusapan na natin ngayon yung tungkol sa pag-u-Uber ko. Kasi di ba naglib ako ng 1 week. Tapos sinubukan ko mag-Uber ng 1 week. Ayan. Papakita ko sa inyo yung kinita. Natin to screen recording. Pero parang walang bukas sa bintana. Teka lang. Parang ako nasusuffocate. Buksan ko lang yung bintana. Okay na. Sensya na kayo, okay lang naman kasi lalagyan na lang natin dito yung yung parang yung screen recording nito. Ayan. Screen recording. Sana ba? Yun. Ayan. Ayan. Punta tayo sa Uber. Yun, 0. 0 lang, 0. Pero dun sa kinita, ito yung kagabi ko, tingnan nyo. 12:52 AM yung trip. Kasi nag-Uber ako, nanonood ako ng ng Netflix. Tapos tumunog siya, may hinatid ako malapit sa airport. Mga 11. Tama, 11. Tapos yun, pagkatapos nakakuha ko sa airport. Kaya tapos nagtuloy-tuloy. Nagka-problema kasi sa Calgary, hindi makaland yung mga eroplano, yung mga maliliit yata. Dahil sa sama ng panahon, dito sila dinrap. O dito sila nagland muna. Tapos ngayon na lang sila babalik ng Calgary. Yun, mga Pilipino yung mga nasakay ko. Yun, shoutout sa inyo. Mga taga Canmore, Alberta. Yan, shoutout sa inyo. Teka lang ha. Ayan. Ito na yung kinita ko ngayong linggo na to ha. Ayan. 295. Pero may ad pa yan. Pag tinignan nyo dun sa totoong kita talaga. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin. Hindi to yung last week. Ito yung last week naman, 167 kasi medyo yan yung relax lang. Walang pressure yan. Pero ito yung may pressure ng konti. Hindi konti, pressure talaga to. Hindi naman, parang siya. Kung gusto mong mag-Uber ng 1 linggo, na hindi masyadong hapit, parang ganon. Kasi dito lang din ako nag-iintay sa bahay. Ito yung kinita ko. Bali, Monday, yan, $80, 2 hours drive, yan. Pero tingnan nyo yung tingnan nyo tong yung online niya, halos 11 hours. Ibig sabihin talaga nag-iintay lang talaga ako sa bahay niyan. Yan. Hindi ako yung pupunta dun sa mga spot talaga ng maraming tao. Kumbaga dito lang, nood-nood, gawa-gawa ng kung ano-ano. Pero pumupunta ako dyan mga ilang beses siguro sa airport. Ayan. Tingnan natin kung may airport dito. Ito yun, ito yung breakdown niya, no. Yun. Tapos Tuesday, 123, medyo maganda to, 3 hours, 12 trips. 89 nung Thursday, 52, 89 nung Wednesday, Thursday $52. Ito maganda nung Friday,
199. Yan, 25 trips ako dyan. 5 hours of driving, 13 hours online. Ayan, may tips yun, $9 lang. Pero kung maganda tips niyan, mas malaki pakita niyan. Tapos Saturday, 184. 15 trips, yan. Then, Sunday, 130. Yung pinakapasok na ano. Yun. Bali, total niyan is $859. Yung $859 ay hindi pa yan yung kikitain mo. Kasi pag pumunta ka ng wallet, ayan, ang kita niyan is 933. Kita nyo? 933. Ayun, oh. Parang yung isa, 181, di ba? Ito nga, 318 eh. Pero yung kita niyan na mare-register dito is 295, di ba? Kumbaga may naka-add pang iba. Ayan. Pasensya na kayo sa mata ko kasi yung camera dito pala. Ayan na, ayan. Yun, sa mga nagtatanong, yan yung ano, kita natin sa Uber. Yan, ng 1 week, as in 1 week. Ngayon, sasabihin ko ba sa inyo, honest na honest, kung kaya bang palitan ng Uber yung full-time job ko. Yan ha. Ito lang ang maisasagot ko. Talagang sinubukan ko yan. Nakalib kasi ako ng isang linggo. Sabi ko, kailangan kong matry kung magkano ba talaga ang kikitain ko sa pag-u-Uber ng isang linggo. Ayan. Itong kinita ko ito, 900 to eh. 933. Yun o. 933.46. Yun. Teka lang. Patayin muna natin screen. Screen recording. Yun. Ganito na lang Para relax lang. Kasi pag dito ako sa harapan, ano alanganin yung kuha. Para sa akin, ito honest talaga to. Kung ipagpapalit ko siya sa Loblo, teka lang, ano ba maganda? Pag-usapan na natin muna pros and cons yan. Pros and cons muna. Yung pros niya, yung pro, hawak mo yung oras mo. Hindi ka maaga gigising kung gusto mo. Kasi gusto mo, pag gising mo, kunyari alas 10, doon mo bubuhayin yung Uber. Wala kang boss. Yun ang pinaka wala kang boss. Ikaw ang boss dito. Tapos, ano pa ba? Yun. Ang pinaka hawak mo oras mo. Maasikaso mo yung mga anak mo. Makakapanood ka ng Netflix o makakagawa ka ng gusto mong gawin, yun. At yun, yung kita mo depende sa iyo. Kung gusto mong malaki, hahapit ka. Etong kita na to, medyo relax to. Na hindi to yung hinahabol ko yung yung pupunta-punta ako dun sa mga sa mga talagang tambayan talaga ng mga nag-u-Uber. Ayan. Ang pangit sa kanya, ito. Wala kang benefits. Kahit gabi. After 8 hours, di ba sa trabaho natin 8 hours, di ba? Dito after 8 hours, na kunyari nabilang mo na, kailangan mong bumiyahe kung kasi kung gusto mong habulin yung kita. Yung sasakyan mo, yung mileage, yung wear and tear na yun binabanggit ng iba na tama naman kung full time to yung kita mo paiba-iba, hindi siya stable. Sabi ko na ba yung benefits? Yun, wala siyang benefits, wala siyang sick pay, wala siyang vacation leave. At yun lang yata ang nakikita. Kung mayroon pa akong nakalimutan pakibanggit na lang Yun. Tapos makakapag-usap ka ng mga iba't ibang tao na hindi mo ako kilala. Yun. Lagi mong lilinisin yung sasakyan mo. Everyday ako. Kaya ako nandito ngayon maglilinis ako ng sasakyan. At
Ano pa ba? Yun lang ano. Baka mamaya maisip ko yan. Ang tanong, ang mahalaga, ang mahalagang tanong, ipagpapalit, pwede ko bang ipagpalit yung Loblo sa pag-u-Uber ko? Parang sa akin is, depende sa akin. O depende sa inyo kung ipagpapalit nyo ba yung full time nyo dito sa pag-u-Uber. Para sa akin kasi depende talaga kasi walang sick leave, walang BL, ganyan. Titignan mo kasi kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Sa pagtatrabaho sa trabaho mo, sa full time mo, pwede. Para sa akin pwede. Kasi etong kita na to, hindi siya yung hapit na hapit. Kumbaga dito lang talaga sa bahay yan. Minsan lang talaga akong pumunta ng airport para maghintay. O kaya yung tumambay ng matagal sa labas. Talagang bihira akong ginawa yon. Pero yung airport, yan. Talagang pag may flight minsan pinupuntahan ko. Kung gusto nyo talagang wala ng boss, pwede. Yung nga lang, yung sasakyan nyo. Yung sasakyan nyo, kung ayaw nyong malaspag, hindi bagay sa inyo yung pag-u-Uber. Kung ayaw nyo may sumakay na ibang tao dito sa sasakyan nyo, hindi bagay sa inyo ang pag-u-Uber. Yung gas nun, nakalimutan ko, pasensya na, yung 933 na yon, yung gas doon mga 100. Yan, mga 100. $100. Kasi naalala ko 30, 30, 40 yung gasolina ko doon. May taya pa ako ng loto noon. Tumataya ako sa loto. Kaya yun, 30, 30, 40. Sa 1 week na yun yun yung gasolina ko. Kasama na doon yung mga alis-alis namin Yung may mga alis-alis namin ng linggo na yon, kasama doon sa 100 na yon. Yun, kung depende. Ako kasi para sa akin pwede ko siyang ipagpalit kung meron pa akong ibang extrang trabaho. Doon ko siya maipagpapalit talaga mismo yung full-time job ko. Pwede. Kunyari kung talagang nagsawa na ako, pwede ko tong gawin dahil ito yung gusto ko. Ano yun? Yung ganun yung parang pakiramdam. Pwede ko siyang ipagpalit para sa akin kung talagang gugustuhin ko. Parang ganun talaga yun. Kasi kaya niya. Tingnan nyo, 933. Sabihin nyo na 800. Sabihin nyo na 800 malinis. 1,600 bi-weekly. Mga 3,200 monthly. Depende yan Depende sa hindi sa malakas sa hindi More or less $3,000. More or less $3,000 ang kikitain siguro. Pwera pa yun yung hapit talaga na talagang gumigising ka na madaling araw o talagang natutulog ka na late. Depende pa yan sa'yo. Siyempre kung full time mo na to, talagang hahapitin mo na talaga. Para sa akin kung ipo full time ko. Pero sa ngayon, kailangan ko pang sabihin sa sarili ko na isa pang passive income bago ko siya gawin. Kung gugustuhin ko talaga, gustuhin ko talagang mag-Uber na lang at ipagpalit yung full time ko, kailangan ko pa ng isang passive income. Ayan. Kasi ang maganda dito talaga, kung gusto ko lang yung napipil ko kasi, hawak ko yung oras ko, hindi na ako gigising ng maaga. Yun yung pinaka di ba? Wala akong boss. Yung mga ganun, di ba? Yun yung parang freedom mo sa sarili mo. Depende na lang sa'yo. Ang pangit lang talaga sa kanya, pag wala ka pang kita, kung gusto mong humabol ng kita, hahapit ka talaga. Yun lang, yung talagang, kailangan bumiyahe pa ako hanggang madaling araw kasi kulang pa yung kita ko. Yun, dun ka mape-pressure kasi hindi ka tulad ng full-time job na isang 8 oras ka lang sa isang araw tapos ka na, 'di ba? O kaya gusto mo mag-OT ka. Pero kasi kung sawa ka na mag-OT o sawa ka na sa full-time mo, nagsasawa ka na, pwede mo siyang ipagpalit sa ganitong style. Ayan. Pero sa ngayon sa akin gusto ko pero nag-aalangan ako
Kaya kailangan ko pang hanap ng isa pang passive income. Baka doon magbago yung isip ko talagang i-full time. Pero sa ngayon, marami kasi nagsasabi, uy, si Mark, gusto na talaga mag-Uber dyan. Pumapasok sa isipan ko, pero hindi siya yung talagang gustong 100%, pero pumapasok na sa isipan ko. Pero syempre, pag binabangga mo yung mga gastos, tsaka yung kikitain mo, syempre nag-aalinlang ka. Ang gusto ko kasi, pag kinuha ko to, meron pa ako isang passive income na may pumapasok sa akin para hindi ako kakabahan o hindi ako maghahapit. Yun yung gusto ko. Ayun. Ay, sana wala akong na-miss at sana nasabi ko lahat. Pero malamang pag pinanood ko to, may kulang na naman eh. Pero sana, yun, mag-comment kayo sa mga kulang na nasabi ko. At yun, ito lang yung mga request nyo na kung 1 week pang tutuloy-tuloy yung Uber, kikita ba? Kikita po, kikita. Depende na lang talaga sa sipag nyo. At depende na rin sa diskarte nyo. Kasi kung sa akin, baka pangit pa yung diskarte ko, hindi ko alam, yung iba mas malaki. Kasi may yung mga nakikita ko na nag-Uber, 700 a week, may full time pa sa trabaho namin. 700 a week to minsan 500, 700 ang kinikita nila, pero may full time pa. Pumabiyahe lang yon pagkatapos ng trabaho namin. At minsan nag-OT pa sa trabaho yon. Shoutout sa iyo, pre. Hindi ko muna babanggitin ang pangalan mo. Ayun, di ba? At meron pa ako mga katrabaho doon sa full time ko na malaki din yung kinikita. Lalabas sila ng 9 PM tapos babiyahe sila, tapos gigising sila ng umaga kasi ang schedule nila 1 PM to 9 PM. Gigising sila ng umaga, babiyahe sila bago sila pumasok. Kumikita yon ng more or less 500 to 1,000 plus. May nakita pa ako 1,400 ang kinita. 1,000. Yung 1,400 pala 1 week niya yun. Ayun, $1,000, mga ganun, 900, ganun ang ginagawa lang. Kaya depende talaga sa diskarte. Ito lang po is para sa mga nagtatanong lang. Para sa nagtatanong lang po, pinakita ko lang po. Hindi po ako nagyayabang. Kung mali po yung diskarte ko, pasensya na po. Ito lang po, pinapakita ko lang. Kung hindi po para sa lahat ang pag-Uber, depende po sa gusto nyo, depende po sa pangangailangan nyo. Hindi po para sa lahat. Yun lang po masasabi ko. Kasi baka yung iba sabihin, pangit yan, yung ganun. Depende po. Kung ano yung po yung gusto nyo, gawin nyo po. Wala po makakapagsabi ng tao na, huwag mong gawin yan. Pangit yan. Pwede nyo subukan nyo, di ba? Baka kung para sa inyo. Di ba? Ayun. Yung sa akin na yung pinakita ko lang. Yun, nag-text na. May maghahakot kami ngayon. Yun yung makapanood nyo sa next vlog. Ayan. Kaya yun. Maraming salamat po sa laging panonood at pasensya na po sa vlog ko. Talagang hindi ko to po sinulat. Kumbaga yung na-experience ko lang po. Kaya maraming salamat po sa laging panonood. Ingat po kayo at kita tayo sa susunod. Bye! Ganito pala ang feeling ng pasahero. Ganito. Bye!